Uy, careful. Uy, uy, uy. Uy. Uy, uy. Pons. Beba, wala. Masag ka. Wala. Wala. Uy, grabe. Lord. Ay, salamat. Nakaakyat din. Hi guys! Welcome back to our vlog. And for today's video ay pupunta kami sa bukid. At bumaba lang kami ng motor dahil lubak-lubak. So, ito yung daan guys. Alam nyo, hindi dito mapapasok ng motor kapag maulan. Dahil kita nyo naman kung gaano to kaputik. Tumigas lang to dahil ilang araw na rin mainit. So, actually, good point siya na napapasok na siya ng motor dahil ang pag-transport ng goods ay easy na lang. I mean, ang pag-transport ng mga produkto ng mga farmers. So, ay! Careful. Maraming nakakasalubong tayong motor. Ay! So, nakita ko yung papa ni Yuyong at ni Biboy. Shout out sa inyo. Ay! Ano Yuyong? Oo. Nandun yung papa niya. So, medyo mataas pa. Pero dun guys, sa may taong yun na naka-orange, kalsada na yun. As in, semento na talaga. So, konting tiis na lang. Sana hindi umulan mamaya. Para smooth lang din yung biyahe. I mean, hindi naman ganun ka-smooth. Pero at least, di ba? Mag-ingat ka. Anong lusad mi? Stiff ng daan. Ito si kuya, may dala siyang manok at may dala siyang isda. Haluan. Yan yung haluan na sinasabi ko sa inyo guys. Sa Waray, yan ay haruan. Ayan, grabe no, ang laki. Oo, wala nakita. So, ayun si kuya, pinasakay niya yung naka-orange. Good Samaritan. Dapat ay lugar detik ba rin? Oh. Oh, careful! Grabe, umaalog-alog na yung motor. Labo, careful, in Jesus' name. Grabe! Grabe, Lord! Help us. Hindi pa pala. Akala ko kalsada na dito na port. Saan ba? Ay, ayun. Kalsada na dun. Uy. Uy, grabe. Sorry guys, maingay ako. Ganito talaga ako kapag mahirap yung daan. Maingay. Pero huwag kayong mag-alala guys. Dahil dun sa unahan, ay, kalsada na. And matatanon nyo na naman ang ganda ng bundok. Little Batanes. Ano, Little Batanes? May mga planes ba? Uy, careful. Uy, uy, uy. Uy. Uy, uy. Pons. Beba, wala. Masag ka. Wala. Wala. Uy, grabe. Lord. Ay, salamat. Nakaakyat din. Ito na, kalsada na. So dito guys ay may kampo din ng mga sundalo. Itataas ka para kita nyo talaga. Yay! Ayan, Maligaya Patrol Base. Ayan yung kampo nila guys. Yan. Yan yung kampo. So, safe lang to dito. Dahil may kampo naman. Say. Hello. So, may mga tao din. Hello. Hello. Oh, I love province life. So, mamaya pala guys ay pupunta dito sila Ricoy, tsaka si Renier, tsaka si Kuya Lito. Dahil sila ay
manunulo. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog. Basta manunulo hira. Tapos kanina nadaanan din namin yung kapatid ni Papa. Kita nyo yun? Akitin namin yung bundok na yun. Then isa kina Papa na. Nag-play na, diba? Oo. Woohoo! Yay! Careful! So, alam nyo guys, dati nung maliit pa ako, meron din kaming bukid at malayo. Hindi pa yun kalsada. Tsaka grabe talaga yung tinik, yung ano, yung putik. Didikit talaga sa paa mo. Kaya yung paa ko, kibalon. Pero I'm proud of it. Dahil mayroong story ang mga kibal na yan. So hi guys! Finally narating na namin ang farm nila Papa. So before namin kayo tour sa kanyang farm, tingnan nyo muna ang buong paligid. Ang lahat ng inyong nakikita ay pag-aari namin. Joke! So, merong mga dumadaan din dito ng mga farmers papunta sa kanilang mga farm. So ngayon ay itutour ko kayo sa farm ni na Papa. Okay, so pagpasok niya dito ganyan, so merong mga flowers. Kunin ko lang tong nigo ko kasi ito yung ito pala yung Papa ko guys. Ito yung mga pinagmamalaking flowers ni Nanay. Tapos, yan yun naman yung kanilang mansion. Tara, pasukin natin ang kanilang mansion. So, dito sa kanilang mansion, maliban sa marami silang tanim na bulaklak, marami din silang mga manok. Kita nyo naman, mga manok na tawagin mo lang, tatawagin ko. Krrrk! Yan, naglalapitan sila. Krrrk! Oh, di ba? Ang dami-dami. May mga manok na walang balahibo sa leeg. Meron ding mga manok na mga may balahibo sa leeg. Oh, ayan. Tingnan nyo naman, di ba? So, kapag nagugutom ka, pwede ka lang magkuha at katayin mo, di ba? So, kung wala pang malaki, may mga aso. May mga aso din naman. Okay, so dito muna tayo. Unahin natin dito sa kanilang likod. Malapit sa kanilang bahay ay meron silang tanim na mga kamoting kahoy or mga bilanghoy. Pero sa amin, sa Bisaya, ito ay kalibre. O, diba? Tapos, meron din silang mga kamote. Yan, kamote. Tsaka, saging. Ito, meron silang saging dito. At napakaraming tanglad. O, diba? Sa mga gustong humingi ng tanglad dyan, PM. Char, PM. Dito sa probinsya, ang ikinaganda dito, kasi pwede ka lang makahingi sa neighbor mo. Doon sa syudad, bibilhin mo talaga pag wala kang tanim. Pero na lang kung may tanim yung kapitbahay mo at beshi kayo. So, maliban dyan, meron din sila ditong mga sugar cane. Tubo. Oh, lesson ko ba lang to sa mga students ko. Tubo, tubo. Oh, diba? So, ito ay tubo. So, ang kanyang diin ay nasa last. Tubo. Okay. So, ito din yung mga agitway. Hindi ko alam kung anong tawag ninyo sa inyong mga term sa waray-waray. So, ito guys, hindi ako marunong talaga maghanap ng yung hindi bunga. Sa amin, unod hit kamote. Hindi ako marunong maghanap. Pero si Papa, alam na alam niya. Okay guys, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo tong saging ni Papa. So, nilagyan niya ng alalay or scaffolding. Sure, scaffolding ba? Dahil napakabigat niya, o, 'di ba? So, ilang linggo lang 'yan at pwede na yang kunin or pwede na yang kunin, pudlon sa waray-waray pa. At itong mga kamuting kahoy na to, guys, pwede na tong hukayin. Hukayin? Pwede na itong bunlatan, bukaron, I don't know. Okay, so, ngayon, eto meron din silang pinya. Tsaka sa mga hindi nakakaalam, ang tatay ko po ay sabongero. Pero, hindi naman masyadong sabongero. Ito naman yung kanyang manok na panabong. Hindi siya manok na pula, kundi manok na puti. Wala sila ditong drum, kaya ang ginawa nila, ang container. O, di ba? Napakasimple ng buhay, wag nating i-complicate.
At ito naman yung papaya. Ito yung sikreto kung bakit makinis ang balat ni nanay dahil kumukuha siya ng dahon at pinapahid sa kanyang katawan. So, yung bunga naman, grabe ang laki guys. Tingnan nyo, ang laki ng bunga. Yan. Pa, pwede ko maghuhag usa? Isagol na to sa manok. Yes, kunin natin. Itong malaki. So, by the way guys, menthol. Eucalyptus. Okay. At sila papa ay meron silang pinagmamalaking baboy. So, dito po. Guys, nung unang punta namin dito, ganyan din yung katawan niyan hanggang ngayon, ganun pa rin. Okay, so, okay. Ngayon guys, ay magpupunta na tayo sa pinaka main farm na talaga ni Papa. So, pagdating mo dito guys, maraming mga dahon ng mga gabi. So, alam nyo ba guys, ito nagiging gulay to, tsaka ito nagiging gulay, pati ito. Oh, may saging na naman guys, at malapit na tong magurang sa waray-waray pa. Malalaman natin guys kung gurang na saging kay nauubos na iya dahon kalaya or ka tak-tak. Okay, so ito na. Oh, grabe oh. Dun sa palengke, mahal na to. Pero dito libre lang. Thank you sa mga farmers natin. Thank you pa. Oh, ayan. Tapos guys, punta na tayo dito. Meron din sila ditong luya. O, diba malulusog? Tapos, may saging na naman. Saging everywhere. Wala talagang magugutom guys kapag magsikap ka or magsipag. Guys, dito kami dati nag-ano ng talong. Tingnan nyo, wala ng talong. Hindi ko alam kung, di ulod oh. Ang tamakan. Nakakaano tong uod na to sa katawan, nakakakati. Wow. So, wala na pala ditong gulay guys. Ano pang gugulayin natin dito? Dala pa ako ng nigo. Wala na, pati okra, wala na. Ito lang yung dala ko. Wala na pala akong magugulay dito kasi nag-ano na sila papa, nag-prepare na para tamnan ng rice. So guys, ngayon naman, kung hindi pa kayo nakakakita ng pugaran to sa waray-waray, ay meron dito yung papa ko. O, diba? Sila nanay, tingnan nyo. At napakaraming itlog guys. Ito may itlog. Ilan kaya? Ibilangin nga natin. 2, 4, 6, 8, 8 itlog. Usa rin nga ugang nay? Isang ugang lang. O, diba? Grabe talaga yung mga ugang dito. Napakabilis ng kanilang production ng itlog. Meron ditong kalabaw na dumadaan. O, diba? Kumbaga, hindi na yung burden na pupunta sa magsasaka, doon na lang sa kalabaw. Siya yung nagdadala ng abaka. Sa amin yung tawag dyan, lanot. Cute. Siguro mag-iina to sila. Tapos may kasama din aso.